Okay guys, meron na naman tayong i-repair dito na Samsung Wobble, no? So ang problema nito guys, start pause button ayaw gumana, no? Pero kapag pinipindot mo naman, mayroon siyang tunog, no? So tulad nito guys, Ano siya, ayan, no? Windows, Lin? Ayan. Yan, kung mapansin nyo, iba yung tunog niya, no? So may problema siya sa start pause button. So kapag ganito guys, ayaw gumana, no? Iba yung tunog niya. Ang problema po nito guys ay board, no? Board problem po ito. No, so dalawa po ang option natin kapag ganito ang problema. Pwede natin palitan ng board or pwede rin naman natin i-repair yung board, no? So pag ganito ang problema, yung start pause problem, no? So nandito pala tayo ngayon sa Imos Cavite, no? Nandito tayo ngayon nagsi-service para i-repair itong start pause na ito. Yan, kung mapansin nyo, ayaw talaga, no? So para pakita ko rin sa inyo kung paano natin ni-repair itong ganitong problema. No? So dito, no, ipapakita namin para malaman ng mga bagong technician kung paano ito ginagawa, no. So ayan, sundan niyo lang po, tapusin niyo lang yung video natin para matutunan niyo kung paano repairin yung ganitong problema. Na yan. So ngayon, pagkalas niyo guys, ito po yung board natin, no. Ayan. Ang gagawin natin guys, tatanggalin natin to yung pinaka-cover muna. Ilalabas lang natin yung board, no? Ilalabas lang natin dito sa kanyang panel. Tatanggalin lang natin yung mga screw. Ayan. Para mabilis natin maoperahan yung board, no? So, sa ganitong problema, guys, ooperahan natin yung board para ma-repair natin ang problema ng start pause pag ganito, no? Sa mga Samsung Wobble, guys, lagi ganito ang problema, no? Yung start pause problem, no? Lagi natin na-encounter yung iba, nalilito na sa troubleshooting, ang sabi hindi daw nagwawas, pero ang problema pala ay yung start pause, no? Kung mapansin nyo guys, iba ang tunog kapag pinipindot yung start pause button, no? Ayan. So i-prepare lang natin, no, para operahan natin yung board na ito para i-repair natin, no? Ayan. So pwede nyo kalasin, alisin yung board, or pwede ring hindi naman, no? Hindi na kakalisin, no? Kasi likod lang naman yung gagalawin natin, pwede nang hindi kakalasin yan. Ayan, para mas mabilis natin mai-testing. Ayan. Ayan. So, gagawin natin guys, operahan lang natin to, no? Dito sa area na ito, no? Dito natin yan operahan, kasi dito lang natin repairin yan, no? So, tandaan nyo yung portion kung saan natin ino-operahan yung board, no? Ayan, ito. So, maliit lang na portion ng operahan natin dito guys, no? So, maliit lang, no? Dito lang yan, yan. Itong portion na ito lang yung pwedeng operahan, or dito na lang guys, kalahati lang, no? Yan, dyan, pwede yan. Dyan na lang natin operahan, no? Kasi nandito yung problema ng start pause problem, no? So, ang ginagamit namin dito sa pag-opera, yung soldering iron, no? Iniinit natin, inooperahan natin. Or kung mayroon kayong maliit na grinder, pwede rin naman para gamitin sa pang-opera sa ganitong board, no? So basta pag na-encounter niyo yung ganong problema na pag pinipindot niyo yung start pause, ang tunog niya ay iba, ibig sabihin board problem yan. Pero kung pinindot niyo yan na walang marinig na reaction or walang tunog, ibig sabihin tack switch ng start pause ang problema. Pero kapag tumunog na walang reaction yung washing, board problem po yan, no? So pwedeng ipa-repair, pwedeng palitan, no? Pero mas maganda kung ipa-repair niyo kasi mas okay itong original na board, no? Compare doon sa mga replacement natin. Although matibay naman yung mga replacement na board, pero mas maganda kung ang kasama sa unit, no? Ayan. Ayan. So, operahan lang natin ito, no? Medyo matagal lang guys yung pag-opera nito kasi nakakangalay ng kamay. Medyo antayin natin kasi siyempre umiinit yung ano natin, yung soldering iron, no? So yan. Ayan, dito operahan natin. Maliit lang, ayan. Kapag na-operahan na natin, no, sungkitin natin. Ayan guys, so sungkitin natin yung cover na. So ito lang, ganito lang, no. Tandaan nyo kung saang portion na inooperahan natin, no. Ayan. So ang gagawin natin guys, ito mayroon ditong diode, no. Mayroon yung diode dito guys. Ayan. Diode na parts, no. Linisin lang natin, no.
Kasi titesterin natin kung mayroon siyang continuity papunta dito sa autocoupler, no? Sa bandang kaliwang paa. Kapag nakaharap kayo doon sa autocoupler, bandang kaliwang paa dapat mayroon siyang continuity, no? Kasi minsan yan din ang nagkukos napuputol, no? So kailangan matester natin yan na mayroon siyang continuity. Kung wala siyang continuity, ibig sabihin putol. Pwede niyong jumperan ng wire yan. Pero kapag mayroon naman, wag nyo nang jumperan, no? Kung mayroon naman. Ayan. So ito guys, yung autocoupler na ito, linisin nyo lang yung paa. Ayan, kung hindi nakatama yung video natin, no? So ayan. Magalaw yung video natin guys, no? Kasi hindi tayo professional na nagbi-video talaga. No? So ang nilinis lang natin dyan guys, yung autocoupler, no? Ayan. Ito guys, yung paa ng autocoupler, optocoupler kung tawagin nila dyan. Yan. So ang gagawin natin dyan, mula dito sa diode na unang nilinis natin, mayroong diode dito, titesterin natin kung may continuity kasi magkadugtong yan sila guys. Kasi pag yan, dito yan, pag doon ka nakaharap sa harapan, bandang kaliwa na ang diode, no? So, ng autocoupler. So, yung dulo ng diode dito, at saka yung autocoupler dito dapat may continuity. So, ngayon na-test natin may continuity. So, ibig sabihin, hindi dyan ang problema ng start post. So, next natin, itong capacitor, no? Sa unang vlog ko, sinabi ko diode, pero capacitor pala ito, no? Ito ay C160 na capacitor nandito, guys, no? May maliit siya na capacitor dito na hindi ko alam kung anong tawag dito, no? Pero capacitor ito, parang senior na capacitor or yung basta capacitor, no? Ayan. So, ang gagawin natin, resistance natin, no? Ayan, no? Tulad yan, resistance natin. Tingnan natin sa resistance. Tingnan natin yung reading, 372, no? So, pag binaliktad natin yung test probe natin, tingnan natin yung reading. Kung ano yung reading niya, no? So, kapag yung reading niya ay magkalapit, ibig sabihin shortage ito, guys, no? Shortage yan kapag magkalapit yung reading, no? So, ngayon, nare-read natin, guys, shortage yung ano nito, no? Halos same yung reading niya kahit baliktad-baliktarin mo yung test probe natin, no? So, ang gagawin natin, guys, no? Itong portion na ito, ang tawag dito ay, ito yung nakasulat sa board natin na C160, no? So, capacitor 160 ito. No, so ang gagawin natin yan guys, hinangin natin. Ihang lang natin yung isang paa. Ihang natin or alisin na lang yan, no? Alisin na lang natin itong capacitor na ito, no? Ayan, hinangin nyo yung paa. Pwede nyo yung alisin or pwede nyo yung ihang lang yung isang paa. Ayan, yan guys, oh. C160 yan, no? Halos magkatabi lang yan sila ng coupler. So ang gagawin nyo guys, ayan, oh, yan, oh. Yan, C160. So, ang gagawin nyo guys, iangat nyo lang, no? Yung isang paa, ihang. Para hindi siya connected, no? Kasi kapag nag-short yan guys, nag-shorted yan, hindi yan mapindot yung start post. So, tulad nito guys, testingin natin, no? Ayan. Saksak natin, no? Ayan, on, start. Ayan, kung mapansin nyo guys, nag-start na. No? So, ang naging problema niya guys, yung capacitor, no? Shortage, no? So, ang gagawin nyo lang yan, guys, kapag napansin nyo na mayroon naman siyang continuity mula doon sa diode papuntang autocoupler, doon na kagad kayo sa C160, no? Kahit hindi nyo na i-testerin yan, ihang nyo na diretso. Tapos, testing nyo na kagad yung washing nyo. Ayan. Kapag na-testing nyo na, good na yun, no? Kapag hindi siya gumana, ang next nyo na papalitan, guys, yung dalawang optocoupler, no? So, yun lang naman lagi ang problema dyan ng start post problem ng Samsung Wobble, no? So, tandaan nyo lang guys, mula doon sa diode, mayroon siyang continuity doon sa autocoupler sa bandang kaliwang paa. Pag wala siyang continuity, lagyan nyo ng wire, no? Para magkaroon siya ng dugtong. Ayan. Tapos, ihang nyo lang yung diode na C160 or alisin nyo, no? Ayan, tulad guys, nag-spin na, no? Kumana siya. Ayan. Ngayon, pagka nahang nyo na yung C160, naayaw pa rin yung dalawang autocoupler. Palitan nyo guys, no? Kapag napalitan nyo na yan guys, sigurado gagana na yan. Yun lang naman yan. Tatlo lang yan naging cost dyan.
start post problem. Yung connection ng diode hanggang autocoupler, minsan napuputol yan kasi manipis yan. Minsan nag-short yung capacitor, yung C160, then yung autocoupler, no? So yun yan. So siguro naman masundan nyo na, no? Lalo sa mga bagong technician, kapag na-encounter nyo itong start post problem, alam nyo na kung anong gagawin pagdating sa ganitong problema, no? So kami naman, pinapili namin si customer, repair or palit board, no? So yan, tulad yan guys, ayos na, no? So ang gagawin natin, lalagyan natin ng glue, no? Glue ang ginagamit natin dito, glue gun, tapos glue, yung mga inopera natin, tatakpan natin para naman may protection kahit papaano, no? Lalagyan natin ng glue para maproteksyonan naman yung inopera natin. Ayan. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.